Hindi po ay Happy Mother's Day. Hanggang alas 12 yun. Hanggang alas 10. Si Hailey dati, baby rito, ay may maawit na rin. Ano kay Jim Ben. Alright, tayo mo sa iba ko sa Proverbs chapter 14. Tatlo na kawigaan, chapter 14. Proverbs chapter 14. At malipol lahat ng kanyang anak at kaapo-apuhan. Ay palamig. At ang
ang dahilan ng lahat ay what? Itong si Jezebel. Okay? Samantalang itong si Abigail naman, si Abigail, na naging asawa ni Haring David, no, ay wise. Kanyang sinagip yung kanyang sambahayan sa kanilang kasawian at maging lahat ng kanyang tauhan. Okay, ano dahilan? Sapagat naging wise itong si Abigail. Kung paano kanyang hinandilan at pinaghupa yung poot sa puso ni Haring David. Now, sino ba? Itong magnanay na si Lois at si Eunice. Amen? Are you listening? Naging bunga ng kanilang pananampalataya si Timothy na kanilang naging anak. Na naging mangangaral at pastor. Okay? Kaya yun ang aking mensahe. Think of it. Every wise woman builded her house. Okay? Every wise woman builded her house. Now, paano pag-usapan? What a wise woman can do? Ano bang magagawa nitong pangkasubang ito, no, upang kanyang itayo ang kanyang bahay? Okay, sundin po ako at dito yung bigan, no? Okay, what a woman can do to build her house. Okay, number 1. Chapter 31, verse 25 to 26. Paano maitatayo ng isang pantas na babae ang kanyang bahay? Chapter 31, 25 to 26. Okay, nandiyan po kayo? 25. Alright. Now, ito yung wise woman. Kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot. Nakatiyo? At kanyang tinatawanan ang panahong darating. Bakit kasi napaghandaan niya? Inihanda niya yung kanyang pamilya. 26. Ibinubukan niya ang kanyang bibig na may what? Karunungan. At ang kanyang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Nakatay po yan? Now, ano ba napakita? What a woman can do to build her house. Number 1, to cultivate or promote love and respect. Okay? Sa magitan ng kanyang pagtuturo, nakatay po yan? Sa magitan ng kanyang mga lagay ay kanyang ipinopromote. Ini-encourage yung kanyang pamilya pagdating sa pag-ibig at paggalang sa isa't isa. Nakalimutan po? Na huwag niyo kakalimutan, ang babae sa bahay, ang siyang puso ng tahanan. Alright? Kaya kanina umaga, binigyan ng paranan. Ito mga namin ito. Ito sa lumpang at sa lumpang. Sa lumpang na nag-iyakan. Dahil lamang dyan. Alright? Kaya what do we wise women can do to build their life? Number 1, sa bagong paraan, promote or encourage love and respect. Okay? Yes, yung pantas babae, siya yung nag-create ng loving, are you listening? Ng loving and respectful what? Environment sa kanyang pamilya. Tatandaan niyo po yun. Maliwanag ba? Sino ang creator ng love and respect environment sa tahanan? Sino ang creator? Sino ang creator? Pakita ka! Yung nanay. Okay? Bakit siya yung creator? Ang dahilan? Kasi siya ang what? Siya ang puso eh. Siya ang puso. Okay? Kaya again, remember mga nanay, you are the heart of the family. Ang nanay ang head. At kayong mga anak ang happiness ng tahanan. Kaya yung pantas na babae, okay, nakatatayo niya, napapatibay yung kanyang tahanan sa magitan ng love and respect na kanyang naipopromote sa tahanan niya. Liwanag ba? Liwanag? Kaya nga napakahalaga, napakahalaga ng spiritual life ng pamilya.
pamilya. Napakahalaga na ang mga nanay natin ay lumalago, tumitibay sa pananampalataya. Amen? Higit sa lahat, salvation, meron ang pamilya. Ha? Okay? At isa sa pinag-uumpisa ito ay walang iba kundi yung kanyang, yung mismong ina ng tahanan. Kaya kita nyo, madalas ang Baptist pag naghanap ng prospect, young people agad ang kanyang inuuna. Samantalang Mormons at Jehovah, sino ang pinaprospect? Mga bata? Nanay. Nakikinig kayo sa akin? Nanay. Okay? Binagkit ko ng 2 Timothy, di ba? Yung single woman ang nadadagit ng mga bula propeta. Okay, bakit? Sapagkat itong mga kulto, baka magkulto, alam nila kung sino yung puso. I-follow niyo siya? Amen? Kaya number 1, okay, to cultivate love and respect. Secondly, tingin po, verse number 10 to number 12. 10 to 12. 31, 10 to 12. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies, very precious. Ang rubies ay napaka-mahalagang bato. Mamahalin niya. Mamahalin niya. Okay? Pero yung pantas babae, yung Christian, yung namin na mahal ng pagkain ay may higit pa sa maraming ruby. Alright? Pag sa mga 11, pakalakas. Her husband, okay, the heart of her husband, that safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. Pangalawa, okay? Okay, sa paano yung naibibigyan ng tahanan? Okay, he lives with godly wisdom. Okay, meron siyang kalungan na galing sa Panginoon. Akati mo yan? Okay? Okay. Alright. Kaya, ipangalawa yung lives with godly wisdom. Inong meron siya. No? Meron siyang godly wisdom kasi hinahanap niya, ipinagpepre niya, bigyan siya ng Diyos ng gabay at magawa niya yung tama at mabuti. Kasi siyempre, lahat na ito ay para sa kanyang tahanan. Okay. Kaya, okay, what a woman can do to build her house. Ano yung pangalawa? Lives with what? With godly wisdom. Okay, idagdag ko yung James 1:5. Ano sa James 1:5? If any of you love wisdom, ano dapat? Humingi ka sa Diyos na nagbibigay at hindi nanunumba. Bibigyan ka. Kaya importante talaga, no? Na hindi lang ng mga namin, hindi lahat tayo ay humihingi ng patnubay, humihingi ng karunungan sa ating Panginoon Diyos. Lives with godly wisdom. Pangatlong bagay. Verse number 12. Number 12. Tayo na. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya. Kita mo yun? At hindi kasamaan. Lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Nakita mo yun? Okay. Anong ginagawa niya? Okay. Pawang mabuti. Alright? Sa kanyang husband. At sa kanyang mga anak. Hindi kasamaan. Alright? Okay? Sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Yun ang kanyang layin. Unto the end. Diba? Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Magandang bagay ang kanyang magawa sa mga taong kanyang iniibig. Alright? Ano na makita? What a woman can do to build her house? Number 3, build relationship. Build relationship. Don't forget, anong ibig sabihin ng mother? Mother means what? Mother means what? Ano yung mother? Yung ating meron sa mga lumagan? To bond. Ano yung mother? Diba? Siyang gapos. Siyang nagtatali. Diba? Siyang tagapagbalik
pinatatamis niya, pinatitipan niya yung relationship. Amen? Ng family. Hindi hiwa-hiwala, hindi kanya-kanya. Alright? Hindi basta-basta na lang, hindi. Okay. Let me remind you, Maklik, no? Na minsan meron akong binanggit sa'yo. Meron akong binanggit sa'yo minsan po. At sinulat ko dito sa aking Bible. Okay, doon ka na. Alright, ano sabi ko minsan? Good family don't just happen. A good family don't just happen. They are made. Ako niyo po ako? Ang mabuting pamilya ay hindi basta na lamang nagaganap. They are what? They are made. At dito ay mayroong malaking bahagi. Sino? Pakalakas. Yung mother. Because mother means what? Mother means what? To bad. Hindi siya pinagbubulan ng kagulan o away-away. Hindi siya pinagbubulan. Bago siya what? Siya yung nagtatali. Siya yung gapos ng pamilya. Okay, para hindi magkakanya-kanya. Kaya tinawag siya virtues. Ay, iba namin? Amen? Tinawag siya virtues. At binanggit kami na yung kanyang halaga ay higit na mas mahalaga kaysa maraming ruby. Very precious. Ang isang fantastic. Ang pakahalaga ng nanay sa tahanan. He brings relationship. He built relationship, no? Alright? At of course, para tinubuo, nandun yung forgiveness. Tama? Ephesians 4:32, Ephesians 4:32, sabi? Ephesians 4:32. Basahin nga po natin. Naroon yung magkapatawa. Naroon yung acceptance kung mayroong pagkakamali. Naroon yung consideration. Okay, kung may mga pagkukulang. At siya ang nagpo-promote ng lahat ng ito. Okay? Siya ang nag-encourage. Okay? Ephesians 4 and verse number 30. Kaya po na. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, had forgiven you. Kaya what a woman can do to build a house. Ano yung pang-apat na kanyang magagawa? At ang pangatlo? Yes, build. Amen? Amen? Build relationship. Ika-apat, verse 27. Verse number 27. 31 and 27. Pakilakas? She looked well to the ways of her household and eaten not the bread of idleness. Okay, sabihin, minamanage niya yung resources ng kanyang pamilya. Okay? Binabudget niya yung pera, binabudget niya yung grocery, binabudget niya yung ulam. Nakita po ako? Nakita po, basic yun eh. Okay? Kaya anong magagawa ng isang pantas babae, okay? To build her house. Ano yung pangapat? To manage what? Resources wisely. Amen? Kanyang pinapalo ng buong ingat. Alright? Okay. At kanyang minamanage yung kanyang kakanin. Yes, a wise woman does not waste. Hindi siya mapag-aksaya. Bagkus buong talino niyang minamanage ang lahat. Sapagat siya isang mabuting steward ng ating Panginoon. Amen, Christian? Amen? Hindi sila magkukulang. Alright? Sapagat siya tapat, nakatiwala. Ika-apat. Okay, verse 26. Balikan natin ulit. She opened her mouth. Ibinubukan niya yung kanyang bibig na may what? May karunungan. Nakita mo? May karunungan. Hindi basta, hindi siya
niyo sa akin? Hindi. Okay? Ha? Kung ibinubukan niya ang kanyang bibig na may what? May what? May karunungan. May karunungan. Alright? Okay. At ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. You see? Kung ano binanggit sa kawikaan na yung isang salita na nakapawawasak ng tao, di ba? Amen? Okay. Isang salita nakakamatay, binanggit ng Bible, di ba? Pero yung pantas mo ba, bakit nyo, ikalimang bagay, okay, she teaches and leads by example. Okay? Nagtuturo siya, di ba? At nagpapakita siya ng mabuting halimbawa sa kanyang pamilya. Okay? Marunong siya mag-encourage. Marunong siya magpayo. Amen? Meron siya wisdom. Okay? Now, let me remind you, Christian, okay, knowledge plus understanding equals to what? Wisdom, hindi ba? Ang karunungan ay bunga ng knowledge and understanding. Kaya nga, ikalimang bagay, no? Okay, paano naitagay yung matibay ng isang pantas o ba yung kanyang kahalayas? By teaching and what? Showing example. Alright? Teach and lead. No? Teach and lead. Hindi siya basta nagtuturo lang. Hindi siya basta nagsasalita lang. Alright, kundi what? Kundi what? Okay. Yung ginagawa ko, sundan niyo. Iba naman yung isa? Amen? Bisa hindi yung sinasabi ko, kundi kung anong ginagawa ko, yun ang sundan niyo. Tama yun. Yes, teaches and leads by example. Okay. In chapter 22, verse number 6, sinasabi ng Bible? 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay. Yung training niya ay nasa pagtuturo at pagpapakita ng mabuting halimbawa. Amen, Christian? Amen? Punta niyo sa ating church. Karamihan ng mga nanay narito, umaga at gabi. O yung mga anak niya narito na umaga at gabi. Iba naman yun siya. Bakit nakikita nila eh? Number 6, she provides encouragement. She provides encouragement. Kanyang pinalalakas ang loob ng kanyang mga iniibig. Hindi siya kritika. Okay? Hindi siya nananakot, hindi nagbibigay lagi ng mapakalakas. Encouragement. Ano sabi ng ating parating na sa kanya? In her tongue is the law of what? In her tongue is the law of what? Maging sa kanyang pananalita. Ang hindi ka sa akin? Maging sa kanyang pananalita. Naroon yung encouragement. At naroon ang what? Yung dulo. Yung dulo. Kindness. Kindness. Alam niyo, yung si Abigail, na halimbawa na binagay ko kanina, tulad na lamang ni Haring David, yung sambahayan nitong si Nabal, pinipuli siya lahat, buwan ng kanyang kasamaan. Pero inawat siya ni Abigail, at buong katalinuhan siya nagbitaw ng panalita at advice kay Haring David. Sa kanyang pagsalita, naroon yung karunungan at naroon yung kagandahan doon. Yes, she provide encouragement. Kaya magpalag tayo, meron tayong mga nanay na ganyan. Amen, isa? Amen? Yung hindi ka nagdadalawang isip, nalapitan at hinga ng payo. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen? Na kahit nagkamali ka,
walang paghato, kundi ano yung kindness, ano yung encouragement. Bumangon ka, magpatuloy ka. Lahat nagkakaroon. Liwanag ba? Alam niyo yung anak ng isang matalinong senadora na accordingly, the reason kung bakit yung bata ay tinapos yung kanyang buhay ay sapagkat bumaksak siya sa loob. Kaya yung nanay niya, hindi matanggap yung kanyang pagbaksak kasi nanay niya matalino, di mo ba? Hindi siya matanggap na hindi siya nakapasa. Di ba ito isa? Kawawa yung bata, di ba? Tinapos yung kanyang buhay. Okay, bakit? Nang dahilan, wala siya nakita ng kindness. Wala siya nakita ng encouragement mula sa bibig ng kanyang ina. Ano yung sabi siya? Natutuhan natin, di ba? Na, yes, walang perfect family at walang perfect na tao. Di ba? Isa sa susi ng maligayang tahanan is what? There's room for what? Failure. There's always room for what? Hindi laging tagumpay ang bawat member ng pamilya. Diba? Okay, hindi lagi uuwi sabihin, ako ay ganun, pasado. Nakita mo pag-isikan? At nabigo pa rin? Okay, hindi, ano na anak pa rin kita. Amen? Amen? Hindi ka man nakapasa. Wala ka bang honor. Anak pa rin kita. Di ba nagpa? Amen? Try and try. Hanggang tumanda ka. Amen siya? Amen? Baka hindi ngayon, baka susunod ka. Amen? Lagi pa naman? Laging meron mo, kaya nga, yung kasabay ay lagi nagpo-provide ng watakas. Encouragement. Number 7, 30 to 31. 30 to 31. Ready na po kayo? Yes, minsan, every wise woman built their house. Pero mamang binawasak niya, di ba? Pero itong Palestino, nakita mo, talagang tayo niya, napatiban niya yung kanyang pamilya. Okay? Ito itong bagay na kanyang ginagawa. At magagawa mo to build up your house. Number 30 to 31, ano kayo? Favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Pangpito, okay. Seek peace. Alright? Lagi niyang hanap is kapayapaan. Lagi niyang hanap is kapayapaan, katiwasayan, at maligayang tahanan na para sa Panginoon. Are you agree with it? Now, ulit. Okay? At yung mabuting pamilya, good family don't just happen. They are what? They are made. At isang susik ng maligayang tahanan is what? Nagsisikap tayo what? Payapa ang tahanan natin. Amen. Amen ba siya? Amen? Payapa. She promote harmony. Nakikinig ba kayo? Amen. Amen? Yung pantas na nanay, she promote harmony. Ano pa? Trust in God's in times of trials. A wise woman built her house on the foundation of faith, love, and wisdom. Wisdom. Yun ang pundasyon niya. Kahapon,
naghahanap ako ng pinatagdag dito sa Every Washwoman Build Their House. Nakita ko yung isang article ng isang nanay. Christian writer siya, no? Manulat siya at nanay siya. Sabi niya, ito nakalagay sa kanya, what a wise woman can do with her hands to build up her house. Alright? Sabi niya, okay, ito na binasa ko. Pray, read the Bible, cook. Paunahin yun. Naalala ko na meron isang anak ng pastor na bandang huli, nagpastor din at successful siya. Tinanong siya ng isang nanay sa isang church, okay, Reverend, anong naging susi ng iyong pagkapastor? Ito ba yung, pastor, anong dahilan ng pagsusuko mo ng buhay para magpastor ka? Anong preaching ng tatay mo ang kahindaan ng pagsusurrender mo? Nakinig ka sa akin? Ang sagot ng pastor, wala sa preaching ng aking daddy, kundi nasa prayer ng aking mami. Ano yung sila? Sabi niya, to build your house, pray. Ano yung pangalawa? Read the Bible. Okay, of course, nalala ko yung 2 Timothy 15. Sabi ng Biblia, no? Kay Timothy, sabi ni Papa kay Timothy, and that from a child, thou hast known the Holy Scripture, di ba? Mula sa pagkasagot, natutuhan mo ang salita ng Diyos. No, kaya mo natutuhan ni Timothy. Sino turo kay Timothy? Yung lola at yung nanay niya. Pangatlo? Ano kaugnay ng ko? To build up her house. Di na mabuti. Sabi niya, okay, ngayon, sa kasama ko ngayon daw, okay, too much eating out and too much processed food in the house is not good. Okay ba ako? Karamihan daw kasi ngayon, buti wala sa atin, matitipid tayo. Karamihan daw sa atin, tamad magluto sa bahay. Lagi sa labas kumakain. Anong kaya niya? Fast food. Tsaka slow food. Tsaka process. Kaya pag nawala daw yung, ano din? Pagbukas ng dilata? Pag nawala din ang dilata, walang pagkain. Bakit? Pwede mo ng kutsilyo, tsaka yung kutsara, nakakabukas na naman. Kaya yun ang kanya. Hindi na mabuti. Okay. Too much eating sa fast food, too much eating ng processed food, at the house is not good. Okay? Hindi ito mabuti sa pamilya. Okay? Don't forget that food today is made for marketing, not for nourishment. Nakinig po ako? Ang karamihan pagkain makakain mo ngayon is made for what? Made for what? Marketing, not for what? Nourishment. Hindi sila concerned sa kalusugan mo. Ang concern na siya yung pera mo. Okay? Pero ba siya sinabi? Clean. Sabi niya, kaya ko ba ito tuwa? Kasi yung binasa kong iba, pastor na nagpaliwanag, ito naman nanay, clean. Ano kaugnay ng clean? To build up your house. Binasa ko, because allergies and sicknesses ay madalas ay related to an unclean house. Kaya mabuti na lang mga pagbaling sa bahay natin. Dagdag ko pa. At sabi rin niya, teach. Of course, teach, yes. Teach. Discipline. Okay, natapos-usap pa natin. Diba? Teach, discipline. Isa pa, to build up your house. Stop. Teach. Ano yung sunod? Discipline sunod? Stop. Ano yung stop? Stop. Stop the children when they are doing wrong. Stop the children when they are what? Okay, when they are doing wrong. Ano yung sabihin? Don't forget, hindi lahat pwede.
Nakikinig ka sa akin? Nakikinig kayo? Maraming bata ngayon, hindi alam ko anong tama ko anong mali kasi hindi marunong mag-control ng magulang. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Ito mo yan. Hindi lahat pwede. Okay? Kapag ang bata ay hindi narutong sumunod sa authority sa bahay, hindi susunod yan kahit nasa labas na yan. Nakikinig ka sa akin? Ano pa? Affection, encouragement, then giving. Okay? No, giving. Yes. Importante. Okay? Na yung nanay ay nakikita at nagtuturo mga anak, matuto kayong magkaloob sa Panginoon. Sapagat yung ibinibigay ko sa inyo ay bigay din sa akin ng Panginoon sapagat natuto ako magbigay sa Kanya. Kaya niyo siya? Ano ngayon? Ikaw, ibinagin ko sa mga taga-Angeles. Okay, hindi ko, alright, natutuwa ko kay Tatay Balinas kasi, Pastor, paano po yung gawain sa Angeles? Okay, kayo po bahala to. Napakinggan mo. Inutin mo, Pastor, paano yung gawain sa Angeles? Kaya mo, mag-meeting kami. Okay, kapag ano ko si Kenneth, at si Nestor. Then, of course, hindi pwede mo bayaan yun. Amen? Amen, hindi mo bayaan yun. Okay? At of course, inaaral ko naman yung isang bagay na yung ating mission. Okay, kung wala tayo, magkaroon inaaral yung mission natin, mga ano kung record, nakalimutan ko. Yung kabuuan na ating binibigay sa mission. Magkano? 50 mil ba? 10,000. Okay? Now, of course, gusto ko yung challenge na dagdagan natin. Nakikinig sa akin? Dagdagan natin sapagkat sa ngayon, wala tayong mayroon na magagawa. Kaya mangyayari talaga ito na talagang sisikapin ko talaga na monthly ako o ang ibang preacher na nakakapunta ng Angeles. Okay? At ang unang punta natin doon ay plano ko talaga Friday hanggang Sunday. Friday, kasama ko yung mga, baka naman ako kasama ko, hindi to outing. Alam ko maraming mga tapos na hindi to outing. Pipili ako, pag hindi mo kayo napili, huwag kayong tatampo. Pipili ako talaga ng katrabaho ko. Yung kumakain talaga ng bukayo at saka ng... Alala ko, Sister Rochelle, nung nagpunta kami doon, kasama ng Mr. mo, kumain kami doon sa yung malaking share doon, rest area. Sabi ko, Brother Paulo, okay, kaya anong ipapasalubong ko kay tatay mo? Sabihin mo, anong gusto mong pasalubong kay tatay mo? Kotse o ano? Hindi, anong gusto mo? Oh, okay. Ayan, hindi ka lahat, anong maganda kaya? Krispy Kreme, ano yung sila? Kenny Rogers, ano? Pastor, huwag na po. Bakit? Hindi po sa si tatay. Bakit? Ba't kinakain ng tatay mo? Pastor, sarili lang po yun sa kamuting kahoy at iniho na isda. Yun lang po pagkain. Ha? Yung sino sasama sa inyo? Puro kamuting kahoy na kayo natin. I mean, paglakad namin talaga doon, talagang magkasama ko talaga mga magagawa natin. Okay? Friday, soul winning and evangelism. Saturday, soul winning and follow-up. Para natin na Sunday. Okay? And then, Saturday, plano ko yung ibang kasama, babalik kayo rito. Okay? Amen? And then, naiwan na kami ni Pinto hanggang Pasko na kami. I mean, talagang magkakaroon tayo. Amen? I mean, kung magkano lang bibigay mo sa mission, by the grace of God, doblehin natin sa talagang gagastos natin po ito. Hanggang bigyan tayo ng Lord mula sa ating church na talagang magpapas po na doon. Amen, Krishna? Tinupagawin natin. Okay? Kaya nga, yes, mga nanay, meron kayong malaking bahagi dito.
Sa pagkakaloob at pag-promote sa inyong pamilya to give faithfully sa gawain ng Diyos. Amen, Lisa? Amen? No, panguli. Okay, alright. Daw sino yung binagay ka una? Wise woman. Yung anong ginagawa ng wise woman? She builded her house. Yung foolish naman, anong ginagawa ng foolish? She planted ito, ginigiba niya. Okay. Ay, so binigay ko sa inyo, binigay ko sa inyo, yung ginawa at magagawa ng isang pantas na babae upang itayo na matibay ang kanyang tahanan. Ibilisan ko lang ito. Ito naman yung ways a foolish woman kung paano niya ginigiba ang kanyang tahanan. Okay? 10 ways a foolish woman tearing down or destroying her own house. Number 1, paano ginigiba ng isang mga babae ang kanyang sariling bahay. Number 1, ito po, Ecclesiastes 10:18. Ecclesiastes 10 and verse 18. Nakatayo, paano igigiba at iginigiba ng foolish yung babae niya? Nakatayo po? Alright. Please, Tagalog. Sa paanong paraan? Laziness. Basta malakas? Sa katamaran, gumuguho ang bubungan. At di sa pagkilos ng mga kamay ay tumutulog ang bahay. Ito mo, everything po. Now, usually sa ngayon, lalaki ang nagkukumpuli. Kaya wala ngayon mga babae, pag may tulo sa buhok, kayo maakyat. Apropos siya natin. Pinakita ito, hindi lang ito babae, sa lalaki din. Ang ibig lang sabihin ng Lord is what? Okay? Laziness. Laziness. Okay? Pangalawa. Okay? Chapter 12, verse number 4. Ano yung number 1? Paano igiba? Okay, so magiging number 1? Laziness. Okay, hindi ko na papalawakan dyan. Alam mo na yan. Pangalawa, Proverbs 12, and number 4. 12:4. Tayo ang unahan. A virtuous woman is what? Ang butihing babae ay what? Crown to her husband. But she that maketh ashamed is what? Rottenness in his bones. Ano yung pangalawa? Unfaithfulness. Una, laziness. Pangalawa, unfaithfulness. Okay? Now let me naman nyo, tagdandanin ko lagi. A wife is for her husband. And a husband is for her wife only. Any reason? Dahil kung binamagit at pinapaaral sa inyo, bakit? Tandaan natin, hanggat ang Diablo hindi pa inihuhulog ng Lord sa bottomless pit at sa hell. Hanggat na rin ang Diablo, okay? There will be the temptation na magwawasak ng ating pamilya. Kaya ang bilang is what? Be sober, be vigilant. Sapagkat ang inyong kalaban ng Diablo, di ba? Ay parang layong umuungad, humahanap ng kanyang maribiktima. Okay? Unfaithfulness. Okay? Kaya lagi pinapagit, mga tatay, okay, be sure, nagpapapogi ka para kay mismo. Pag dumating ang time kung bakit nagpapapogi ka, isa bakit merong kang pinapapogi pa, matakot ka. Alam niyo? Kaya din kayo mga nanay, be sure, kung bakit ka nagpapaganda ay hindi para kanino pa man, kundi para kay Mr. mo. Right? Unfaithfulness, ha? Pangatlo, chapter 21:19. 21:19. 21:19. Alright, nandiyan na kayo? Ready? It is better to dwell in the wilderness
makisama ka sa, ano yun? Oh, okay. Maargumento at laging magagaliting babae. Anong pinapakita? Quarreling. Okay? Alright. You see, kaya nga, huwag sanang mangyari na laging kang galit. Huwag sanang mangyari na maliliit na bagay na galit na tayo. Nakinig mo na sa akin? Nakinig siya? Kaya nga, kung ang iyong katwiran, no, ay lagi na lamang ang lahat ay makukuha sa galit, listen, you need to step back and re-evaluate your approach. Don't forget, hindi lahat ay pwedeng kunin mo sa galit. Hindi mo pwedeng amin yun. Kung galing ang katwiran mo, anong dapat mo gawin? Step back and what? Re-evaluate your approach. Okay? The Bible says, a soft answer, turn it away, wrath. Pero yung madaling magalit, gumagawa ng may kamangmangan. Ha? Okay? At ibig ng Lord, tayo ay what affectionally magiliw. Amen? Mahina. Ha? Pang-apat, nagging. Isa ba? 27:15. 27:15. Ready? Basa. Okay. A continual dropping in a very rainy day. Any contentious or what? Continual. Ito mo? Okay, na continual. Nagging. Okay? Kasi ng nagging. Laging dakdak ng dakdak. Diba? Paulit-ulit na lang. Okay? Kasi okay, fault finding, critical, laging mali ang nakikita. Nakikita ba ka sa akin? Laging may nakikita mali. Right. Bakit yun? Okay? Wala nang nagawang tama ang asawa mo. Wala nang nagawang tama ang anak mo. Hindi tama yun. Sumisira yan ang tahanan. Maliwanag ba? Nakakasira yan ng pamilya. Okay? Kaya kung binabanggit na ayaw kong mangyari na yung mag-asawa na kung kailan tumanda tsaka panaghiwalay ng higaan. Gusto ko yung matanda man kayo, 70 na, 80 pa kayo, lagi kayong magkayapos na natutulog hanggang sikatan kayo ng araw. Nakikinig kayo sa akin? Amen? Ayaw ko nang magkalayo. Kung kailan marami na tsaka panaghiwalay. Amen ba siya? Na bakit di ka gano'n? Kapag ka laging may pag-aaway at laging may pagkakaroon. Ang pinakamalungkot, hindi lamang magkahiwalay ng higaan, kundi magkaiwalay ng lugar, ng bahay. Naging kayo sa akin? Yung isa taga Santa Cruz, yung isa taga Subic. Ay mo isa? Number 5, lying. 13:5. Lagi ka ba nagsisinungaling sa asawa mo? Ha? Lagi ka bang may inililihim sa kanya? At siya rin sa'yo? Hindi siya. Ito'y nagsisilbing termites, anay ng pagpagsasama. Okay? 13:5 tayo lahat. Ang matuwid ay nagtatanim sa pagsisinungaling, ngunit ang masama ay kasuklam-suklam at napapahiya. 13:5, tingnan nga natin mo sa Corinthians. Ready? Tayo na, ready? Basa. Oh, a righteous man hated lying. Ito mo yung mas maganda sa Corinthians, di ba? Okay, yung matuwid, ayaw niya magsinungaling. Galit siya sa kasinungalingan.
But a wicked man is what? Loathsome and cometh to shame. Kaya nga, huwag magsinungaling sa isa't isa. Okay? Huwag magsinungaling sa isa't isa. Nagkaalala niyo yung pangit ito, ganito. Pag wala yung mister, di ba bayaran siya gantong halaga? Kung ganito lang binayaran niya, pag yung mister, ang binayaran niya ay 20 pesos. Pag yung mister, kung binayaran ko, 30. Ang sige sa akin, nakikinig sa akin, ang pangit siya. Kaya nagtatawa sila, pangit siya. Huwag mangyari sa atin. Okay. Number 6, control. Control. Alright, control, ha? Okay. Alright. You see, ito yung nagwasak sa buhay ni Ahab. Alright? Amen? Okay. Si Ahab, nakatayo, nakaupo sa trono as a king. You see? Pero nagpapatakbo ng kaharian ay si Jezebel. Nakikinig ka sa akin? Siya nagtapas siya. Siya nagdidesisyon sa kaharian. Siya nagsasabi kung sino ang bubuhayin at kung sino ang mapatayin. Control. Yes, mga kaibigan, kaya nga, yung foolish babae, no? She control her husband. Sa halip na magsabit siya, nag-control. Huwag umiyak. Are you listening? Lastly, stubbornness. Stubbornness. Okay? Katigasan ng ulo, and then disrespect. And pride. Don't forget, pride cometh before destruction. Okay? Anger and pride. Okay? So tonight, salamat sa Lord. Sa mga pantas na mga nanay, pantas na kababaihan na binigay sa ating sa church. Amen? 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 Pasalamat ka natin ating Panginoon sa mga watchmen na yan na meron tayo sa church. Okay? Nawa, itong foolish woman ito ay magsilbing warning naman sa atin. Amen? Amen isa? Higit lalo sa ating mga nanay. Kaya kailangan lang. Okay? Alright. Eh, sino ba ang nagko-control? Sino ba may control sa tahanan? Ha? Okay? Ikaw ba yung mapagpasakop o magagalitin? Ikaw ba yung tatayin ng galit? O ikaw ay mapagpatawad? Pag ba ikaw ay nagkakamali? Pag ba ikaw ay nagkakamali? Okay, lagi mo hanap na mag-sorry ang iba, pero ikaw ba nakikita mo mali ka? At pag nakikita mo mali ka, inaamin mo mali ka. Are you with me? Amen? Huwag sana ikaw si Mrs. Right.